Salita ng Diyos, at siya po mismo ay mangungusap sa bawat isa sa atin. In Luke chapter 7 verses 11 to 15, soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and the large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. Sabi po dun sa verse 13, when the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearer stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, at mapagpala ang lahat ng mga nakarinig. Tayo pong manalangin. O Ama naming dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, na minsan pa'y kami nagkakatipon sa iisang pangalan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat kanina pa lamang, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, ipinaramdam mo sa amin na naririto ka. And Lord, salamat po, Diyos, sapagkat bawat isa, Panginoon, ay dinako mo sa lugar na ito. Hindi lamang, Panginoon, upang marinig ka, kundi, Panginoon, upang mismo ang mensahe mo'y umabot sa aming puso, Panginoon, Lord, at iparamdam mo sa amin, Panginoon, na sa bawat kabiguan, sa bawat po, Panginoon, aming pinagdaraanan, mayroong Diyos, Panginoon, na patuloy na sumasama sa amin at kumakatagpo sa amin. Ang aming pong puso, Panginoon, right now, nakikita mo. Kami po'y nagpapasiyasat po, Diyos, lahat po ng sagabal, Panginoon, upang ang iyong tinig, ang iyong mensahe lupo sa naming maunawaan, tanggalin niyo nga po, O Diyos. Kami po'y nagpapakumbaba, nagpapalinis, humihingi ng tawad sa aming lahat ng kalikuan. And Lord, pusong handang matuto, pusong handang mabago, puso po, Panginoong, taniman ng iyong mga salita, ang amin po, Panginoong, hinihingi, maging handa sa amin in the name of Jesus. Lord, walang matataas sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, at ang katagumpayan mo po, Panginoon, ay aming dinideklara na sa buhay ng bawat isa, in Jesus' mighty name. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, ay merong medyo bida rito. Medyo bida ang mga widow. Ayan. Sino po baga ang mga widow? May mga widow dito, taas ang kamay. Hallelujah. Ayan. Bakit ko po sinabing medyo bida? Dahil ang nag-iisa at totoong bida ay ang Panginoong Jesus. Medyo bida lang tayo. Okay po ba? Ayan. Napakahirap ng mabalo. Ano ho? At sa Bible po ay merong mga istorya ng mga nabalo. Totoo nangyari. And first one, para natin maramdaman kung ano talaga ang pinagdaraanan ng mga nabalo ay ganito. The widow of Sirapat who had nothing for the family to eat. Ito po ay matatagpuan sa 1 Kings chapter 17 verses 10 to 16. Ito po yung widow kung saan ang propeta Elijah ay pinapunta ng Diyos. May pangako ang Diyos sa propeta Elijah At nadatnan niya doon sa lugar ng Sirapat o Sidon na nangangahoy upang iluto yung natitira na laang nilang harina at saka langis. At nung makita nitong si Prophet Elijah, ay sabi niya, pwede bang ako bigyan mo ng tubig? Ay di tumugon naman itong widow, itong balo na ito. At habang patungo sa pagkuha ng tubig, ay nagsabi pa, pwede ba kang ako'y bigyan mo ng tinapay? Ayan. Ang sabi nito nga balong ito actually ito na nga pong iluluto namin, kaya ito na yung huli na tinapay na maluluto para po kainin namin mag-ina. There was something na mahirap na pinagdaraanan ng balong ito. Anong pinagdadaanan nila? Halos wala na. Wala na. Meron silang wala na.
Kahirap nung walang-wala na, huling-huli na yung iluluto nitong mag-inang ito. By the way, pag sinabi nating balo, namatay na yung kanyang asawang lalaki. Sa kultura po ng mga Israelita ay napakahirap na mawalan ng asawang lalaki dahil walang magtatrabaho para sa kanya kasi hindi naman basta nakakapagtrabaho ang isang babae na asawa. So, siya naman ay merong natitira pa, yun na ang harina. Pero because of her obedience, kinatagpo siya ng Diyos and there was a miracle of obedience. Bakit hindi po naubusan itong balo na ito? Kasama si Prophet Elijah, sila'y patuloy na kumakain, hindi naubos yung kanyang harina, hindi rin naubos yung kanyang langis sa loob ng tag-tuyot na naranasan ng lugar na iyon. Hindi lamang po yun, ang isa pa pong balo na matindi na pinagdaraanan na itong pangalawa, the widow of a prophet who had nothing except a pot of oil. Actually, kung yung kanina na widow ay merong huli pang kakainin, ang matindi dito sa pangalawa, itong balo na ito po ay naiwanan ng propeta hindi ng yaman. Hindi naiwanan siya ng yaman o kayamanan, siya po'y iniwan ng utang. Utang po ang naiwan ng kanyang propeta na asawa. At yung kung anong meron na laan siya sa kanyang bahay ay that's a pot of oil. Matatagpuan po ito sa 2 King chapter 4 verses 1 to 2. So, madali po baga ang mabalo tapos utang ang iiwanan sa iyo. Nagkasakit yung asawa mo, namatay, tapos utang ang natira sa iyo. Di po ba? Ito pong asawa niya ay propeta. So there is one common dito sa balo, dun sa una at saka dun sa pangalawa. Pareho silang merong anak. Ayan. Napakahirap po ng mabalo. Lalo't higit po ang matindi na mas mahirap pa ay kung nabalo ka na tapos nawalan ka pa talaga ng anak. Ayan. Sabi po dito sa sa 1 Timothy chapter 13 verses 5 to 7 sa NLT, now a true widow, a woman who is truly alone in this world, has placed her hope in God. She prays night and day asking God for help. But the widow who lives only for pleasure is spiritually dead even while she lives. Ito pala ang tunay na widow. Ang tunay na widow ay yung babae na she has no one. Walang asawa, walang anak na magtataguyod. Hallelujah. Napakahirap po ng walang asawa, wala na rin anak na magtataguyod. Sa atin pong binasa kanina na text verse, ipinakilala po yung balo. At yung balo na yun na umaasa sa kanyang asawa, nagkaroon ng brokenness dahil yung kanyang inaasahan ay namatay. Namatay yung kanyang asawang hindi natin alam sa kung anong kadahilanan. Kapag po baga kayo ay nag-asawa, mga babae, mga ina, kayo po ba'y umaasa sa inyong asawang lalaki? O kayo ang inaasahan? Sino ang umaasa sa kanyang asawang lalaki nung siya'y magpakasal? Palagay ko'y lahat. Okay. Sino naman ang noong siya ay umasa ay para ang yung sa fairy tale, yung you want to live happily ever after. Nung makilala mo si Charles. Ayan, inaanak sa Charles. Masaya ka pa? Nakilala mo siya? Okay. So, masaya. Ang matindi po dito ay matapos na mamatay yung lalaki, ay namatay din yung anak. Napakahirap po sa isang balo na nawalan siya ng asawang lalaki emotionally, di ba? Kausap mo, kahit ano namang edad mo, di ba? Napakasaya mo na meron kang asawa na makukumusta, paghapon, makakausap. Pero yung mawalan ka ng asawa is truly, ang puso mo ay madudurog halos. Ayan. At ang matindi pa noon, okay na sana eh. Ay kaso yung kanyang anak, di ka sabi pagka nawala yung ama ay magkakaroon ng breadwinner. Breadwinner na yung panganay, kung lalaki yan, breadwinner. Siya ang magtataguyod sa kanyang ina.
Sa kultura pong yun na hindi kayang magtrabaho ng kanyang ina para buhayin yung kanyang sarili, tanging yung anak na lamang na yun ang kanyang inaasahan. At nakita po natin dito sa ating binasa na verses na napakahirap po ng pinagdaraanan nitong widow na ito, na noong mga oras na iyon, pamula sa kanilang lugar na kung tawagin ay Nain, ay patungo na sila sa labas at daladala nila at ililibing, carried nila yung kanyang nag-iisang anak na lalaki. Palagay ko ito lang talaga ang kanyang anak. By the way, ang lugar po na Nain ay isang lugar kung saan pwede nating sabihin na magandang lugar. Pwede nating sabihin na napakasaganang lugar. Pwede nating sabihin na lugar kung saan siya'y napagpapala, pero dun sa lugar na yon nakaranas siya ng kabiguan. Hindi lang once, kundi twice siyang nakaranas ng kabiguan. At sa pagkakataong ito, yung kanyang anak na lalaki ay namatay. At noon nga ay ililibing na rin. Yung kanyang inaasahang magtataguyod sa kanya, yung kanyang inaasahan na aagapay sa kanya sa pagtanda niya, doon ay wala na rin. Hallelujah. Napakahirap po. Hindi lamang po kapag kayo ay na-broken ng once or twice, lalo na pagdating sa relasyon, you will experience relational bankruptcy. Hindi lamang relational bankruptcy, kundi emotional bankruptcy. Itaguhin ninyo, hindi lamang naman siya ang nagdadalamhati noong mga time na iyon. Sabi po doon ay, and a large crowd from the town was with her. Napakarami. Kapag nagdadalamhati ang isang tao, nakasisigurado tayo na yung mga nakapalibot din sa kanya, madadala din ng emosyon at magdadalamhati rin. Napakahirap po ang pinagdaraanan niya. Ang Diyos po ay napakabuti dahil tinuruan niya tayo na magkaroon ng relasyon. Sabi nga po doon sa Genesis, it's not good for a man to be alone. Kaya binigyan si Adan ng Eva. Kaya binigyan kayo ng asawa. Kaya si Brother Azeris, binigyan ng Eva. Bakit po binigyan ng Eva? Para makatulong, makasama. Hindi para alilain. Ayan. So it's regalo ng Diyos doon pa lamang sa Genesis, ipinakilala sa atin na mayroong regalo ang Diyos sa ating relasyon. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng relasyon sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kapatid, sa mga katrabaho, sa community. Relasyon. At yan dahilan ng relasyon na yan, pinahahalagahan natin. Sino nagpapahalaga sa relasyon na yan? Amen. Pinahahalagahan natin. Are you doing everything to save that relationship? Yan ay relational ha, hindi situational. Yan ay relationship ha, hindi yan situationship. Ginusto mo talaga, pinili mo talaga, kaya pinamahal natin. Pero, may mga pagkakataon na dahil sa sobra natin na pagkilala sa ating asawa, sa ating kabiyak, ay higit pa sa pagmamahal yung ating ibinibigay. Naniniwala ka kayo? Kapag sumobra na sa pagmamahal ang ibinigay natin doon sa ating asawa, sa ating kabiyak, there were times na nat-attempt tayo na even to worship. Parang sinasamba na rin natin yung asawa natin. Okay. Maaring, at yan po ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng problema. Kapag po ang isang asawa ay worship natin, hindi lamang po magiging delikado para sa asawa ninyo, magiging delikado rin sa buhay natin. Bakit? Ang dapat lamang na worshipin natin ay ang Diyos. Kapag worship na ninyo ang asawa ninyo, the way you think, the way you speak, the way you do things, delikado para sa asawa natin. Walang kakayahan siya na worshipin. Kaya po, madalas yung mga taong mino-worship natin, maaaring hindi asawa, maaaring kaibigan, o maaaring isang tao na pinahahalagahan natin ang mas mahalaga pa sa pagmamahal na dapat ibigay natin sa atin. Kapag ginawa natin yan, nagdidelikado ang buhay ng taong yun. Yumayabang minsan, at minsan ay tumataas ang kanyang pride kasi inyong pinapahalagahan ng sobra sa pagmamahal. Minsan, dahil
dahil tumataas ang pride, nasisira din yung kanyang mga pagdidesisyon. Lumiliit din ang tingin sa inyo. Kaya napobroken tayo. At minsan, nagfo-fall din ang tao. Nagfo-fall din yung tao na pinapahalagahan ninyo ng higit pa sa pagmamahal na dapat ipakikita natin sa kanila. Tayo po nilikha ng Diyos on His image. Ano ho? Minamahal tayo ng Diyos, minamahal tayong lahat ng Diyos. Ganon din po tayo, mamahalin natin ang kapwa natin, ang asawa natin, lahat ng mga karelasyon natin, kaibigan natin, but not beyond that love. Kapag ang ibinigay na ninyo ay higit pa sa pagmamahal na dapat ay tatanggapin niya, doon masisira, hindi lamang siya, pati tayo'y mabobroken. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan minsan para tanggalin ang mga bagay na naglalayo sa atin para ang Diyos ay ating sambahin. Ang gusto ng Diyos, sambahin natin siya. Ang gusto ng Diyos, purihin natin siya. Kapag ka meron kayong pinupuri maliban sa Diyos, kapag ka kayo merong sinasamba pa maliban sa Diyos, tatanggalin ng Diyos yan. At yan ang dahilan kung bakit napobroken ang tao. Ang babae po, ang balo po narito ay sobrang nagpahalaga sa kanyang asawa. Broken na, di ka? Nung pagkatapos noon. Pangalawa, yung kanyang anak na inaasahan niya, nabubuhay sa kanya, magtataguyod sa kanya, noon ay namatay na rin. Pero ang Diyos po ay napakabuti, sapagkat sa kanyang brokenness, kinatagpo siya ng Diyos. Sino gusto nakatagpuin siya ng Diyos sa mga panahong siya ay broken? Amen. Meron pa bagang hanggang ngayong oras na ito ay broken pa rin? Nabigo kay A, nabigo kay B, pumunta na nga kay Y? Broken pa rin? Well, matututuhan natin ang mga importanteng bagay sa mga nabibigo. At ito nga po ang isa sa unang bagay na dapat po nating malaman. Biblical truth. Alam niyo po, kung gaano ang pinagdaanan ng balo na ito, atin pong basahin ulit sa verses 11 hanggang 12. Soon afterwards, Jesus went to a town called Nain. Nain, ano nga ibig sabihin ng town na Nain? Beautiful. O sabihin niyo, beautiful. Beautiful. Okay. Ang inyong mga lugar kung saan kayo inilagay ng Diyos ay beautiful na mga lugar. Beautiful na mga lugar. Ayan. And his disciples and the large crowd went along with him. Sa verse 12, as he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. Nakita ninyo, ang isang babaeng balo ay nakaranas ng pagkabigo. Una sa kanyang asawa na kanyang inasahan, where she put her life upon. Napakahirap po para sa tao ang mabuhay. Di gahon, marami tayong pinagdaraanan sa buhay. And that is the reason why sometimes we are setting up our life upon other people. Doon natin tinatayo yung buhay natin. Ito yung kukumpleto sa akin. Di ka, sino sa inyo nung makilala nyo si habi ninyo ay, oh, this man will complete my life. Ngayon kaya niyo pang sabihin, oh, this one, nabigo kayo. Akala niyo, makakatuluyan ninyo. Pero nung sinabi niyo, ay, he will complete my life. Nakita ko sa kanya na siya talaga ang kukumpleto sa buhay ko. Ayan. Pero, dumating sa time na bigo itong balong ito, namatay yung kanyang asawa. Sa tingin ganin nyo, kung hindi namatay yung kanyang asawa, ay mararanasan niya itong nangyaring ito. Ang una po na biblical truth na ating pong tandaan, ay God sets up circumstances perfectly to do great work. Mismo ang Diyos po ay gumagawa ng kaparaanan upang saktong-sakto at tamang-tama na makakakilos siya sa buhay ng kanyang mga minamahal. Upang saktong-sakto na makakakilos ang Diyos sa buhay mo, makakaranas tayo. Ibig sabihin, sino mismo ang nag-set up? Sino mismo ang nag-set up na si Job ay mismo makaranas na mamatayan ng 10 anak? Sino mismo ang nag-approve upang si Job ay magkaroon ng maraming bukol sa katawan
maubos yung kanyang mga hayupan, ang Diyos mismo ang nag-approve sa set up that circumstances perfectly to do great work. Si Job, matapos mawala ng 10 anak, pinagkalooban ng Diyos ng 10 ring anak. Noon na nga ay 7 lalaki at saka 3 babae. And on the second time around, nung magkaroon siya muli ng 10 anak, yung 3 babae, pinangalanan. Noong una, walang pangalan eh. Pinangalanan na sila yung mga, hindi lang basta binigyan ng pangalan, kundi sila yung naging pinakamagaganda doon sa lugar. At yung nawala niyang hayupan na doble ang bilang, siya ay gumaling. Ang mga sitwasyon po na nararanasan ng tao, iyan man ay kahirapan, sakit karamdaman, kawalan ng kapayapaan, kabiguan, yan po ay malinaw that God sets up circumstances. Why? Because He wants to move in your life. He wants to work in your life perfectly. Hallelujah. Sa tingin ka ninyo kung hindi nabalo itong widow na ito at hindi nawala ng anak ay kakatagpuin siya ng Diyos? Kakatagpuin kaya siya ng Diyos? Sino sa inyo nakaranas na nagkaroon ng problema? At noong i-apply mo yung iyong sariling kaalaman, i-apply mo yung sarili mong abilidad, solve. Sinong nakilala mo ang Diyos that time? Of course, hindi ko nakilalang ganong katindi. Pinararamdam ng Diyos ang matindi sa buhay ng tao para marating mo yung rock bottom ng buhay mo. Kasi kung hindi mo mararating yung rock bottom ng buhay mo, hindi lalangoy-langoy ka lang, okay lang, nakakalangoy-langoy pa. Pero kapag narating mo yung rock bottom ng buhay mo, makakatindig ka muli. The rock is Jesus. He is the rock. Siya yung matibay na pundasyon ng buhay mo. Kapag ikaw ay nabobroken, dapat talagang ipanalangin mo, Lord, maramdaman kita. Maramdaman ko yung mismong katatagan ng tinatayuan ko na hindi ako tumatayo sa isang pundasyon na yari sa buhangin, kundi pundasyon na matibay. Alam nyo, if you are standing in a foundation na hindi masyadong matibay, when that foundation crack, your life will fall apart. Kapag ang pundasyon na tinutungtungan mo ay ang tao, ito kasi umaasa sa kanyang asawa, umaasa sa kanyang anak. She put her life upon these people. She put her hope upon these people, where in fact, we should not be putting our hope to anyone else, but we put our hope in the Lord. Ipararanas ng Diyos para maramdaman mo na ako ang hope. Hindi itong asawa mo, hindi itong anak mo. That is the reason why God sets up circumstances perfectly. Hallelujah. Pangalawa po, ilalaan po ito. Jesus shows up later than you expected. Ayan. Sino ka po sa inyong nakaranas na hinihintay niyo ang tulong ng Diyos, pero bakit ka hindi doon sa unang tawag ko? Bakit ka hindi sa pangalawang tawag ko? Bakit ka? Ilang taon akong tumatawag bago tinugon ako ng Diyos. Hallelujah. Tingnan niyo po ito. Sa mundo po ay ganito talaga ang katotohanan. Kung merong kasayahan, merong kalungkutan. Kung merong isinisilang, merong namamatay. Kung merong tumutubo, merong nalulugi. Kung merong binabagyo, meron naman sinisikatan ng araw. That is really the truth. At lahat po ng yan ay nararanasan ng mga tao. At akma-akma po yan na mararanasan ng tao. Pero sa mga taong mahal ng Diyos, kakatagpuin ka ng Diyos. Can you just imagine, ang Panginoong Jesus ay nanggaling sa lugar kung saan siya ay nagpapagaling? At pagkatapos po noon, mula sa Capernaum ay siya ay nagtungo papasok ng isang lungsod. Ang Panginoong Jesus ay nanggaling sa lugar kung saan ang mga tao ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil may kagalingan. Sa isang lugar kung saan may mga nababagong buhay. Sa isang lugar kung saan may mga lumalaya, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos.
At doon naman sa isang lungsod, mismo, habang sila'y patungo doon, kakabaligtaran ang nangyayari. Doon sa isang lungsod na yon, merong umiiyak. Doon sa isang lungsod na yon, merong nawala ng asawa, nawala ng anak. Doon sa lungsod na yon, merong matinding problema at ang pakiramdam na nito. How do you feel? Kung ano kaya nararamdaman itong palong itong nawala ng asawa, nawala ng anak. Siguro, ang feeling na niya sa kanyang sarili ay parang patay na rin. Diga? She feel like almost dead na rin siya. But actually, ang pinakamaganda nito, maybe you feel wounded, but actually, you are not dead. Maaari itong balong, ito'y pakiramdam niya sa kanyang sarili, parang patay na rin siya. Katulad na rin ng kanyang asawa, ng kanyang anak. Pero, she just simply a wounded widow, but not actually dead. Bakit? Nagpanagpui ang Panginoong Hesus patungo rito at samantalang yung libing palabas ng lungsod. Nagpanagpo. Yung maganda, nagpanagpo. Yung nangyari sa beautiful place na hindi naman talaga beautiful o affliction, nagpanagpo. Kinatagpo ng Panginoong Hesus. Naalala po ninyo si Lazaro. Si Lazarus ay after 4 days dumating ang Panginoong Hesus. Kayo po bagay ilang panahon, ilang buwan, ilang taon bago naramdaman yung kinatagpo kayo ng Panginoong Hesus. Siguro kung kayo kinatagpo nung una, hindi ganun yung impact na, Lord, sobrang mahal mo ako. Pero kapag the more na ikaw ay broken, kapag kinatagpo ka ng Diyos, doon mo damang-dama na ang Diyos ay buhay. Doon mo damang-dama na ang Diyos ay kumakatagpo sa iyo. Doon mo masasabing, Lord, hindi ka dumating ng late. Ikaw ay dumating ng sakto at tamang-tama na handang-handa na ang puso kong nasugatan. Alam niyo, ang Diyos po ay ang Diyos, He is fixing everything. And He cannot fix things that are not broken. Minsan po ay gusto natin i-fix tayo, pero hindi pa naman tayo sirang-sira. Hindi naman tayo broken na broken. Kaya, ang sakto at tama at orchestrated na moment para i-fix ang tao, yung broken na ang puso mo. Nakuha ka po ninyo yun. Ayan. So, hindi po na-late dito ang Panginoong Jesus. Saktong-sakto, tamang-tama. Hindi lamang po yung circumstances perfectly inarranged. Mismo ang Panginoong Jesus ay dumating later than you expected. Pero yun po ay perfect time. Para sa iyo ay late, pero sa Diyos that is perfect. That is perfect time. Okay. Pangatlo po na biblical truth, yan. What was already dead may still be revived. Akalain ninyo, umiiyak po yung balo. Umiiyak siya. Pero ang Panginoong Jesus ay nahabag sa kanya. At sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, don't cry. Sino po sa inyo ang patuloy na nakakaranas ng kabiguan at umiiyak? Maaaring hindi ngayon, pero sa mga pagkakataon kayo ay nag-iisa, feeling nyo kayo talaga ay alone, no one was with you, walang dumadamay sa iyo, and you are crying. Ang Panginoong Jesus po ay lumapit po dito sa balo at sinabi, don't cry. Then, anong nangyari? Yung dahilan kung bakit siya umiiyak na namatay na, yung dahilan kung bakit siya nalulungkot na nawala na, yung dahilan na yung nilagyan niya ng matinding pag-asa na noong panahong yun ay wala na talagang pag-asa dahil namatay na, well, yun pala ay sa isip lang niya. Yun pala ay talagang perfectly na hinayaan ng Diyos dahil gustong sabihin ng Diyos sa kanya, what was already dead may still be revived in my name, in my power, in my authority. Ang Diyos po ay napakabuti dahil bawat isa po sa atin ay kinakatagpo ng Diyos. Sabi po doon sa Luke chapter 7 verses 13 to 14, when the Lord saw her, His heart went out to her and He said, don't cry. Anong ginagawa po ng balo bago kinausap siya ng Diyos ng don't cry?
Ano ginagawa po ng balo? Ano ginagawa ng balo? Ano nangyayari sa balo? Nasabihan ng Panginoong Jesus na don't cry. Nagluluto. Yan. Umiiyak. Kapag po baga kayo ay may problema, ano po baga ang ginagawa ninyo? Kapag po baga kayo may problema, anong ginagawa ninyo para malimutan ninyo ang inyong problema? Sa tingin po baga ninyo, sa sitwasyon na nararanasan ninyo, kakatagpuin kayo ng Panginoong Jesus at sasabihin, don't cry. Don't cry. Cry. Are you crying? Were you crying nung mga nakaraang ikaw ay nakakaranas ng problema, ng brokenness sa buhay mo? Or you're doing something else? Sa tingin niyo po baga sa mga sitwasyon alapit ng Panginoong Jesus, drink more. Sige. Dance pa more. Ayun, nasabihin ng Panginoon. Sige. TV pa more. Ayan. Club pa more. Ayan. Pero ang babaeng ito, she was crying, broken. Ang tatawag pala ng atensyon sa Diyos ay mismo yung puso natin na talagang broken. Sometimes yung mga tao na ginagawa nila, pag ko sila nagdiriwang, pagka na broken, di ka. Bagkus siyang inaaliw ng kanyang mga kaibigan in a way na hindi yung way na dapat talaga para sa mga tao. Diga? But the Lord is so good dahil yung death na nainisip ng babaeng ito, yung death na naitinuring ng crowd, yung death na nasan pagka hawak ng Panginoong Jesus sa stretch. Buti na lang at wala pang balsamuhan noon. Ano? Ay kung naimbalsa mo na ito, papakan sasabihin, umunat ka, tumayo ka, binata. Abo ay napakahirap ng tumayo na wala nang dugo at kapot ng pukla. Ay baka parang mala zombie. Kahit pa yata lumakad matatakot ang crowd. Pero naka-stretcher, malamang nakabalot na tela para ilibing. At hinawakan ng Panginoong Jesus ang stretcher at sinabi, young man, tumayo ka. At ibinigay ng Diyos ng Panginoong Jesus ang lalaki dun sa kanyang ina. Yung lalaki na inisip, yung anak na binata na inisip na patay na, muling nabuhay. Meron ba kayong mga pangarap? Meron ba kayong mga inasahan? Meron ba kayong mga bagay na naging sanhi ng inyong kabiguan? Alam nyo, dalawang bagay lamang yun Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay nagtitiwala sa tao. Kung hindi ka umaasa sa Diyos, ikaw ay umaasa sa tao. Kung hindi mo nilagay ang iyong pag-asa sa Diyos, tiyak na sa tao. Dahil lahat naman ng ating ginagawa, kahit pa sabihing relational yan, asawa, anak, ina, ama, kapatid, katrabaho, kahit pa sa iyong pag-aaral, kahit pa sa teacher mo, tao rin yun. Di po ba? Umaasa tayo, nilalagay natin yung pag-asa. Kahit pa yung nangako sa iyo sa negosyo, inilalagay mo rin yung hope mo, yung pag-asa mo. Kahit pa, kung ano mang nasa isip mo, tiyak na merong associated na tao. At kapag ka ikaw ay sobrang nilagay mo sa kanya ang pag-asa, tiyak, napakahirap na mabigo, mga minamahal mga kapatid. Ang pang-apat po, ito pong babaeng ito ay ang sitwasyon niya noong moment na nakinatagpo siya ng Panginoong Jesus, siya po ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero alam niyo po, yung sitwasyon niya noon, nung moment na yon, hindi na yon yung kanyang naging sitwasyon ng sumunod na araw, ng sumunod na buwan, ng sumunod na mga taon. Sabi po sa Luke chapter 7, verse 15, the dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Balo nga siya sa kanyang asawa, pero hindi na siya nagluluksa sa kanyang anak. Kagandang pakinggan, Kaganda pong pakinggan. Yan, where you are today is not exactly where you will be tomorrow. Maaaring yan ka ngayon, broken ka dahil nito, dahil niya, dahil ang sitwasyon mo yan, dahil sa iyong, kung saan nilagay mo ang iyong hope. Pero, kapag kinatagpo ka ng Diyos ngayong oras na ito, bukas, makalawa, sa mga susunod na taon, ibang-iba na
at napakaganda na ng iyong sitwasyon. Gusto po ba ganin niyo yun? Ayan. Kung gusto po natin noon ay talagang hayaan natin na sa mga sitwasyon ng buhay na ikaw ay nakakaranas ng kabiguan, broken ang puso mo, maging excited ka kapag ang Diyos ay kumatagpo sa iyo. Dahil tiyak na may gagawin siya, hindi mo pa nararanasan in the past ang kayang gawain niya. Hallelujah. Sino sa inyo ang nandun pa, nasasaktan at patuloy na nasasaktan? Hallelujah. Meron kang nasasaktan dyan sa likuran dahil kinukurot ng katabi. Okay. Ganito lang po yun. Subukan ninyo na ilagay ang inyong kamay doon sa stove na mainit. Ano ang iyong gagawin kapag ikaw ay nainitan? Iyong inilalayo ang iyong kamay. Okay. Alam ka po ninyo, the reason why pain is still there is because what causing it not dealt with. Nakuha ka po ninyo yun. Ang dahilan kung bakit ikaw ay nasasaktan pa at patuloy na nasasaktan pa muli at nasasaktan pa muli dahil yung dahilan kung bakit ka nasasaktan ay nananatiling nariyan. Ang dahilan kung bakit nasasaktan ka na muli at patuloy na nasasaktan pa, ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ay nananatili pa riyan sa puso mo, sa isipan mo. Sa halip na yung kamay mo ay tanggalin mo dun sa stove na napakainit, bakit hindi mo patayin yung switch? Digahaw. Yung dahilan kung bakit ka naiinitan, yung dahilan kung bakit ka nasasaktan, bakit hindi mo hayaan na tanggalin? Alam niyo mga minamahal mga kapatid, itong babaeng balo na nakararanas na parang nag-iisa na siya, ang dahilan lamang naman kung bakit siya patuloy na nasasaktan. Alam niyo po kung ano? Siya patuloy na umaasa sa tao. Siya patuloy na umaasa una sa kanyang asawa. Patuloy siyang umaasa at dependent doon sa kanyang anak. Pero, nitong moment, nakatagpuin siya ng Diyos, binago niya kung saan ilalagay niya yung kanyang hope, nilagay niya sa Diyos, tiyak na hindi na niya mararanasan ng ganong pain. Anumang bagyo o unos ang pagdaanan niya sa buhay niya. Hallelujah. Hayaan niyo na yung dahilan kung bakit kayo nasasaktan ay mawala sa atin. Kapag ka po tayo ay nagkakaroon ng sakit, lagnat, ubo, gayaan, yan po ay pagpasalamatan natin sa Diyos dahil merong pain. Yan po ay isang call up ng Diyos sa atin para atensyonan natin ang cause ng pain. Dahil madalas po, hindi naman talaga yung ubo mo o sipon mo ang may problema talaga baga mo. Minsan, kaya ka may lagnat, may problema, meron kang infection at yun ang kailangan. Pero ang ginagawa natin, magme-medical na lang, paracetamol o kung pantanggal ng pain, pero hindi pangtanggal ng cause ng pain. Ano ga ang nagko-cause ng pain? Bakit ka nabibigo? Ano ga ang nagko-cause ng pain? Bakit ka patuloy na nagiging broken? Ano ba ang nagko-cause ng pain? Bakit sa case 1, case 2, case 3, pare-pareho lamang ikaw ay nasasaktan? It may be because sala ang pinaglalagyan mo ng hope. Hallelujah. Alam ka po ninyo kung bakit tayo hindi dapat umasa sa tao? Ito na yung word ng Lord Jeremiah chapter 17 verse 5. This is what the Lord says, "Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord." Sumpain ang mga taong sa Diyos ay nagtitiwala at nagtitiwala sa sarili niyang lakas na siyang naglalayo sa kanya sa Diyos. Alam niyo, ang inyong lingkod po ay anong panahong nagtiwala sa Diyos, I commit my life to Him, I surrendered my life to Him. Noong ko naranasan parang nakaranas ako ng sumpa.
sumpain ang mga taong nagtitiwala sa kapwa. Ako pa'y nagtitiwala sa aking lakas, sa aking galing sa trabaho. At ako pa'y nagtitiwala na yung aking ginagawang performance para gawin ko ang mga bagay-bagay will be enough para yung mga tao ay magkaroon ako ng magandang relationship, work relationship sa kanila, harmonious relationship sa kanila, sa mataas, sa department head, sa section head, lahat. I used to do and give my best para masigurado ko na sa panahon ng mga kinakailangan ko ng tulong, sila'y maaasahan ko ng tulong. Ayan. Pero ang Diyos po ay napakabuti dahil kinatagpo niya ako. Kinatagpo po ng Diyos ang inyong lingkod. At nung unang taon ko po ay back 2012, muntik na po akong masisante sa trabaho. Actually, pinaplano na nga nila. Dahil sinet up nila ako. And on that point, yung mga tao na inaasahan ko na, kasi nung nagsisimula pala po ang inyong lingkod bilang head ng shift, ay yung nag-promote sa akin, ay nangako sa akin, hayaan mo, tutulungan kita, susuportahan kita, ito ang gagawin ko sa iyo, huwag kang matakot, gawin mo na ang pinagagawa ko sa iyo. But dumating yung time na yung mga tao, si A, si B, na mga taong inaasahan ko, dumating ang time na hindi tayo inaba, hindi tayo inatensyonan. Yung inaasahan ko na tulong sa kanila, yung inaasahan ko suporta sa kanila, wala. At doon po talaga na-broken ang puso ko. Doon po talaga umiyak ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, ako'y nandito sa Qatar para ako ay tulungan mo, pagpalain mo. Pero bakit naman ngayon pa na ako ay na-born again na, na-baptize na, ay hinarap ko ang ganitong katindi. Broken ang inyong lingkod. Hindi ako na-broken sa Diyos, ako'y na-broken sa mga taong inasahan ko na tutulong sa akin. Pero alam ninyo, parang itong woman, itong balo na ito, hindi ko po inaasahan 6 months later, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan. Matapos po ang aming mahabang panalangin ng mag-asawa, talagang kapit kaming nananalangin na iligtas ako ng Diyos sa sitwasyon yun. Then, na-reveal din ang katotohanan at nawala po tayong kasalanan doon sa ibinibintang sa atin. Ang Diyos po ay napakabuti. Hindi ako tinulungan ng tao, tinulungan ako ng Diyos na tinawag ko. Noong panahong umiyak tayo talaga sa Diyos ng totoo. Broken. And your brokenness is a requirement for you to know God more. Nagpapakilala ang Diyos kung kayo ay broken. Hayaan mo lamang na matats mo yung rock bottom, yung matigas na pundasyon na kahit ligligin ka, na kahit ikaw ay shake, hindi mo na mararanasan na manghina pa. Kayo ay naniniwala na itong lalaking ito na namatay, muling binuhay ng Panginoong Hesus at binalik doon sa babae ay muling namatay? Right? Muling namatay. Okay. Siguro hindi rin natin alam kung namatay siya na earlier, nauna pa siya sa kanyang ina. Pero sa tingin ka ninyo, itong babae, itong balong ito, ano ang kaibahan na siya'y tinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng sitwasyon ito? Maaaring sa atin ay merong kinatagpo ng Diyos sa karamdaman at muli siyang gumaling. Pero muli naman tayo magkakasakit pa rin. Diga? Okay, hindi naman siguro lahat tayo magiging katulad ni Enoch at saka ni Elijah na mamamatay ng hindi na nakaranas ng paghihirap, diretso na agad doon sa langit. Okay. Definitely, kung ikaw ay pinagaling ng Diyos sa sakit at karamdaman mo, posibleng ikaw ay magkakasakit din o hindi mo alam ang magiging ending mo. Pero sa moment na ikaw ay makaranas ng matindi uling unos sa buhay mo, ikaw ay mas matatag. Bakit? Nakatungtong ka sa matibay na pundasyon. Na alam mo na merong Diyos na kasama mo. Maaring iwan ka, hindi mo makita ang iyong kapamilya, ikaw ay nag-iisa, hindi mo alam ang ending. Pero you are not alone. May Diyos ngayong oras na ito na kumakatagpo sa bawat isa sa atin. Maaaring ikaw ay broken at ngayon na inaayos ng Diyos ang brokenness mo, maaaring i-revive ng Diyos yung mga patay mo ng pangarap, maaaring i-revive ng Diyos yung mga parang wala ng pag-asa.
Well, ang Diyos ay naririto, muling ibinabalik niya sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng pag-asa. Ang maganda nito, itong babaeng ito, itong balong ito ay parang nilagay na rin niya yung buhay niya doon sa kanyang dalawang mahal sa buhay na nawala na. Kapag ka pala ang buhay mo ay isinuko mo sa Diyos, yung mga patay na ng parte ng buhay mo, ibabalik sa iyo ng Diyos. Narinig niyo po ba yun? Kapag ang buong buhay mo ay isinuko mo na sa Diyos, kita ng Diyos kung ano yung pinagpalagay mo ng patay na. Maaaring isa yung pangarap. Maaaring isa yung aspiration. Maaaring isa yung purpose na hindi pa nangyayari mula noon. Patuloy ka lang ang nabibigo. Pero sa oras na isunuko mo ang buhay mo sa Diyos, bawat dead aspect ng buhay mo pwedeng mangyari. I-re-revive ng Diyos, i-re-recreate ng Diyos, i-re-kaya ka ng Diyos to re-experience those things. Pero may experience mo yun na hindi ka na nag-iisa. Si Kristo ay iyong kasama. Hallelujah. Kaya huwag magtiwala sa tao. Isinumpana ang mga taong sa kapwa ay nagtitiwala. Ano po baga ang mga taong sa kapwa ay nagtitiwala? Sabi sa Jeremiah, chapter 17, verse 6, that person will be like a bush in the wasteland. They will not see prosperity. Ano ba itong bush? Mga kugon sa wasteland. Nung tayo po'y makarating sa lugar ng Canada, meron silang tinatawag na badlands. Okay. Meron mga tinatawag na badlands. At yung mga sa badlands, doon ay may mga tumutubo na mga kugon, walang nangyayari. Hindi napapakinabangan. Kasi nga, the place itself ay kinategorize na badlands. Pero kung tutuusin, pwede pa yan ang mapakinabangang lubos. Maaaring yung Nain, yung lugar na Nain, na so beautiful, na kung saan nilagay ka ng Diyos, naka-experience ka ng pain, naka-experience ka ng affliction, sa halip na beautiful, inisip mo, hindi ito beautiful, bakit ganito ang nararanasan ko? Believe, kapag kinatagpo ka ng Diyos, ibabalik ka ng Diyos sa lugar na yan para mismo ma-enjoy mo that Nain of your life is really a wonderful place. That Nain of your life is really a lovely place. That Nain of your life ay ito talaga. Mararanasan mo yan. Ang Diyos po ay napakabuti para katagpuin ang bawat isa sa atin. Maaaring itong lugar na ito ay para sa ikabiguan, lugar ng kabiguan. But once Jesus met you, once God sets up circumstances, well, whatever is dead, bubuhayin ng Diyos. Whatever is wala ng pag-asa, makikita mo sa Diyos ka umasa, muling gaganda yan. Hallelujah. Pero ang maganda po itong wasteland, yan. Akalain mo, doon sa lugar na kung tawagin ay badlands, ito ngayon ay napapakinabangan. Sa paanong paraan po napapakinabangan? Naging tourist attraction. Tiga. Kung titingnan mo lamang at babaguhin mo yung iyong perspektibo, maaaring yung bagay na isang kabiguan, isang kaparaanan ng Diyos para pagpalain ang buhay mo. If you will just simply open your eyes, kumonek ka sa Panginoong Jesus, na ikaw ay nakakonektang sanga doon sa puno, ang puno mismo ang magdadala ng lahat ng substance para pagpalain ang buhay mo. Yung inaakala mong walang pag-asa, nako, kapag tumaloy ang substance, kapag tumaloy ang living water, patungo sa iyo, patungo sa sanga, makikita mo, Lord, salamat po dahil ako ay nabigo. Dahil sa kabiguang ito, iniangat mo ang buhay ko. Dahil sa kabiguang ito, nakilala ko ito. Dahil sa kabiguang ito, meron kang ginawa. Alam ka po ninyo, meron po ding nawalaan ng asawa at nawalaan din ng dalawang anak. At alam mo, kilala natin, siya po ay si Naomi. Si Naomi po ay nawalan. Pero nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng dalawang anak. Pero binigyan siya ng Ruth. Ayan. Maaring hindi na nga maibabalik ng Diyos yung nawala sa iyo, pero may ibibigay na Ruth sa buhay mo. Merong bago na ibibigay upang ma-revive yung mga nawala na sa iyo, upang ma-recreate yung mga bagay na parang wala na. May ibibigay ang Diyos sa mga taong kinakatagpo niya. Hallelujah.
But, ito po ang tandaan natin. Ito yung pinagpala. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Nakakatuwa po. Nung isang araw ay bagyuhan. Lahat tayo malagay ko ay natakot. Pero kapag ka po pala kayo ay nasa sa isang bahay na katulad nito, kahit po napakalakas ng hangin sa labas, ay hindi namin ramdam dito sa loob, lalo na doon sa itaas. Huwag lang din na may tumulo. Sabi ko, signal number 2, pero dito sa loob, wala. Normal. Huwag mo nagtitingnan yung natulog namin. Doon sa itaas, okay na okay. Alam niyo po ang ibig sabihin natin? Hayaan natin na tumungtong tayo doon sa lugar na safe tayo. Ang Panginoong Jesus, siya yung pundasyon, siya yung rock, siya lamang yung ating tungtungan. Dahil kahit anong laki ng unos kapag ikaw ay dyan nakatungtong, para kang nasa loob ng palasyong bahay. Hindi mo ramdam, hindi ka maaapektuhan. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruit. Ang attitude habang si Christine na bagyo ay umaatake, nagpapaanak at nanganganak yung kanyang mga kambing, 12 ang inianak. That period of Christine na nananalasa. Drought yun? Drought yun? Tagtuyot yun para sa marami sa atin. Walang makakain, hindi alam kung may dadatnan pang trabaho. Pero siya ay nagpapaanak, maraming kambing ang iniaanak. Noong panahon po ng pandemic, ay talaga naman po na napakahirap para sa atin. Danas nyo, danas din po namin kahit kami nasa ibang bansa, nasa Qatar. Pero ginagamit din ng Diyos. Sa Diyos ka lamang umasa, huwag sa tao. Ay ako po'y tuwan-tuwa rin nun Sa pandemic, bakit po? Ay ako'y pag nakaka-duty overtime ng overtime Hindi nakaalis doon sa planta. 7 araw na doon ay bayad. 24/7. Ika nga po ay peste o plague para sa marami, pero biyaya para sa mga taong sa Diyos ay nagtitiwala. Huwag magtitiwala sa tao. Kasi naranasan ko na nagtiwala ako sa tao, nabigo ako sa tao. Mula noon, nung ako'y katagpuin ng Diyos, way back 2012, akalain ito bagal pa ako hanggang 2023. Ilang taon pa yun? 11 years pa akong nagtrabaho doon na ako'y hindi na nagtitiwala sa tao, sa Diyos ako nagtitiwala. Nabigo din po ang inyong lingkod sa pagtitiwala sa tao, sa businesses, at hanggang ngayon naghahabol ako. Hindi lang po once, twice, thrice, napakaraming beses po na ako'y nabigo sa tao. Hindi lamang po hundreds, hindi lamang po thousands, hundreds, million ang involved. Pero natutunan naman po natin ang ating lesson. Hindi na po ako nakikipagtandem sa mga taong walang takot sa Diyos. Hindi na po ako nakikipag-partner sa mga taong hindi born-again Christian. Bakit? Sa Diyos po ako nagtitiwala. At kapag sa Diyos po tayo nagtiwala, magpapadala ang Diyos ng tamang tao sa iyo. Magpapadala ang Diyos ng root sa iyo. Magpapadala ang Diyos ng taong mag-aangat ng buhay mo. Isang taon na humahigit na kami narito sa Pilipinas. Kami po ay ganito lang. Yan ang ginagawa. Kung saan po i-direct ng Diyos ang aming mga landas dito sa Balete o kahit pa saan lugar. Ako po ay I don't have any fear when heat comes. Lagi pong sariwa ang ating mga dahon. Hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos. Pero ako po'y naniniwala na kung ano po ang iniwan namin doon sa Qatar, higit pa doon ang ipamamalas ng Diyos sa amin dito sa Pilipinas. Because we put our hope in Him and neither on people, neither on situation, neither on anything. Sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Kahit po kami ni Mami PSA pag-ganigan nito laang at napakasarap pong makipagkuwentuhan sa inyo, ay talagang salamat po sa Diyos, hindi tayo po pinagkukulang ng Diyos because we trust the Lord.
Sabihin mo sa iyong katabi, trust the Lord. Trust the Lord. Hindi yung asawa mo. ha? Hindi yung kaibigan mo. Sa Diyos lang. Hindi naman po ibig sabihin ay pangit ang makipagrelasyon. Tama, regalo nga po yan eh. It's okay to put your you believe Him, ano? You encourage and sometimes you accept support from Him. Magkaiba po yan sa inilagay mo yung hope mo eh. Pag nilagay mo yung hope, parang nilagay mo na yung buong buhay mo sa Kanya. Diga? Ibigay mo na ang lahat sa Kanya. At pagkatapos ay bibigong-bigo ka. Huwag mong ibibigay ang lahat. Okay na ang na magtiwala. Okay na ang na ikaw ay tumanggap ng encouragement o tumanggap ng suporta. Okay lang yan. Alam ka po ninyo kung bakit ang tao ay nabibigo. It's not because of your past. It is not because of your past na will make you truly broken. It is because of your belief na hindi ka na mababago. Nagayan ka na. Na nasa nain na ikaw ng buhay mo. Na hindi yan beautiful. That is affliction. If your belief is like that, sasabihin ko sa iyo, hindi naman yung brokenness mo ang naging dahilan kung bakit patuloy ka na makakaramdam ng kabiguan o pain. It is because of your belief na hindi na pwedeng mabago ang sitwasyon mo. Pwede. Na in is beautiful place and that is the place kung saan nilagay ng Diyos. That is not a place of affliction. Hallelujah. So ang tao sa Panginoon nagtitiwala, ayan, ay pinagpapala. Amen. Sino pong gusto niyo pagpalain ng higit pa at higit-higit? Amen. Pahalagahan natin yung mga relasyon pero huwag natin i-worship o idolize ang mga tao na tingin natin eh, oh grabe nito. Talagang dito na ako aasa, He complete my life. Nako, Jesus complete our life. Yan, kaya makalimutan na natin, ano? Forget the former things, do not dwell on the past. See, nakikita niyo ba ang ginagawa ng Diyos ngayong oras na ito? Kanina pa rin, kumukunik isa sa buhay nating lahat. May pinahalaala sa atin ng Diyos, ano? See, I am doing a new thing now, it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Damang-dama ko po yan. Kung noong una po, ako'y talagang ability lang ang aking pinagagana upang magkaroon ako ng ganito, ng gayaan. Pero ngayon, I allow the Lord to move in my life. Minsan namamanghanan na ako, ha? Ako, para gawin ng ganoon? Grabe ka, Lord, salamat po. Noon po talaga. Totoo po ang sinasabi ko. Ha? Ako isasama mo sa iyong lakad. Totoo? Seryoso ka? Oo, pastor. Ay sa sige, ay pagpalain ka ng Diyos. Marami pong mga bagay na ginagawa ang Diyos na nung una sabi ko, most of them ay mga effort din natin eh. Most of them ay talagang ability. Pero hindi. This time, it is the Lord who is moving in all areas of our life. Hallelujah. See, God is doing something great. Hindi ko alam kung napapansin niyo. May ginagawa ang Diyos ngayon. Sa inyong mga buhay. Hallelujah. Okay lang na masaktan tayo ng masaktan. Tatrabaho to. Yeah, sino kasi inyo okay lang na masaktan ng masaktan? Nabigo ko yung ngayon nasa kaysay na Okay lang na masaktan ng masaktan ko. Ang dulo nito ay Diyos ay iyong makikilala at mapaglilingkuran. Kung yan ay pala ang sakit, malamang ang gusto ng Diyos ay deep within talaga ang sakit. Dahil nagpapakilala siya sa iyo na siya ang magtatanggal ng cause ng pain mo. Ang cause ng pain nating lahat, kawalan ng tiwala at pag-asa sa Diyos. Sa halip ay sa tao natin ibinuhos. Ayan. Application na. Ito na. Ano yung una? Do you feel like everything you once held dear is gone? Yung mga pinagtiwalaan mo, mostly tao, sitwasyon, pagkakataon, profesyon, position, yung ba'y dumating na sa sukdulan na wala nang magagawa? Well, the Lord is asking all of us na hindi ka nag-iisa.
kinakatagpo ka ng Diyos. You're not alone. And God wanted you to check where you are placing your hope. Sabi ng Diyos, sa akin pa ilagay mo yung pag-asa, yung hope. Anak, ilagay mo sa akin yung pag-asa. Huwag kang umasa sa kapwa mo, umasa ka sa akin. Hallelujah. Pangalawa, check where you are burying your pain. Baka naman, yung pain na meron ka, ay doon sa nain ng buhay mo na napakaganda iyong nilalagay. Pero alam nyo ang nakakatuwa, itong ililibing na anak, hindi doon inilibing sa lugar ng nain. Inilalabas nila sa nain. Malamang sa ating buhay kung bakit kayo nasasaktan at patuloy na nasasaktan, sa loob ng buhay ninyo, ibinabori o nililibing ang lahat ng inyong pain. Ang sabi ng Diyos, sabi nga kanina sa mga verses na binanggit ng aking kapatid, cast unto me all your anxiety because I am the Lord who cares for you. Hindi sa sarili mo iyong ibaon ang iyong mga pain. Ang Diyos po ay hindi lamang tumatanggap ng inyong papuri. Ang Diyos po ay hindi lamang tumatanggap ng inyong pagsamba. Ang Diyos po ay hindi lamang tumatanggap ng inyong pasasalamat. Ang Diyos po ay tumatanggap, bukas kamay, tumatanggap ng lahat ng ating pain o kabiguan o suffering. Cast unto Him. Bukas ang kamay. Kaya nga no, Panginoong Yesus ay mapako sa krus. Hindi naman siya ipinako na nakaganito Siya ay ipinako, nakadipa. Ibig sabihin, anak, mahal kita. Bukas ang kamay ko para tanggapin ko ang lahat ng pinagkakaloob mo. Ano man yan, kasalanan, affliction, pagtitiwala sa kapwa. Ano man yan, kabiguan, tinatanggap ko because I love you. Ayan. At of course, kapag ang susunod ay you have to surrender to God the cause of pain. Alam na natin ang cause. Ano nga ang cause ng pain ng maraming tao? Sige nga, ano nga po? Napakahalaga nito kung nakikinig, simula pa kanina. Ano ang dahilan? Bakit ang pain ay paulit-ulit? Ano ang cause ng pain? Nagsisimula sa letter? H. Because you are putting your hope on other people rather than on the Lord. Yan. At yan ay simple. If you are putting your hope on other people, sa mga taong nabanggit, that is sinful. That is sinful. Why? We must be putting our hope on the one that we worship, and that is the Lord. Kapag po nagawa na natin ito, yung cause na yun, ay isurrender natin sa Diyos, makikita po natin na ang Diyos ay napakabuti sa atin. At ang panghuli po, trust the Lord as your source. Trust the Lord as your source. Source of your healing, source of your joy, source of restoration, source of your peace, source of your progress, source of your wisdom, source of everything, source of your life. Trust Him. Trust Him. Sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Ay kung life na nga yun, siya na mismo, ay ibig sabihin, may titindi pag sa life. Yun na yung healing. Yun na yung everything. Yun na yung lahat ng kailangan mo. Hallelujah. Tandaan po natin ang mga pangako ng Diyos atin. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So, brokenness is a requirement for us to know God more. Ayan, tandaan po natin yun. At a father, ito pa yung pangako ng Diyos sa Psalm 68 verse 5, a father to the fatherless, a defender of widows. Taas nga uli ang mga medyo bida ngayong oras na ito, ang ating mga widow. Si Jesus, ang Diyos, ay hindi na ang father ng mga fatherless, siya defender ninyo, nating lahat. Alam nyo, nating lahat ang ituturing. Okay. Ito pa ito. Bakit po nating lahat? Sa totoo lang, hindi lamang po ang mga widow talaga na wala ng asawa ang tinutukoy dito. Noong ang tao po'y magkasala sa Diyos,
Nung una, intimate ang relasyon ng Diyos at ng tao. Ano? We are the bride at ang Diyos ang bridegroom. Pero nung ang tao ay magkasala, si Eva at si Adan, even tayo ay nagkakasala din para tayong nabalo. Para tayong nabalo. Ang mga Israelita, matapos na sila iligtas ng Diyos, they just wanted His good, but they don't want God in their life. Goods lang. Goods lang. Pagliligtas lamang ang kanilang natanggap. Pero sa totoo lang, ang pinalimutan nila ang Diyos para silang nabalo. At naranasan nila ang affliction. Bakit? Nagtiwala sila, sabi kanina, ay huwag magtiwala sa tao at sa sariling kakayahan. Nung sila nagtiwala sa tao, sa sarili nilang kakayahan, ano nangyari sa kanila? Patuloy silang nahihirapan, patuloy silang sinasakop, pinasakop sa Babylonia, pinasakop sa Persia. Grabe ang kanilang naranasan. At ito nga po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lamang mismo sa balo, lahat po tayo ay widow. Noong panahon tayo lumayo sa Diyos, noong panahon tayo nagkakasala sa Diyos, ang pangako ng Diyos, Isaiah chapter 54 verses 4 to 5, do not be afraid, you will not be put to shame. Grabe. Yung mga kasalanan mo na ayaw mo nang balikan, ayaw mo nang maisip man laang, ayaw mo nang marinig ang tawag, you will not be put to shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Kung ano mang naging dahilan para ikaw ay nalayo sa Diyos kahapon o mga nakaraang taon, buburahin ng Diyos yan at mawawala na ang iyong takot. Grabe. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Sino ang matagal na Kristiyano ngayon? Ilan na lamang ang inyong natatandaan na masamang ginawa niyo noon? Halos wala na. Diba? Nalimutan niyo na. Nabura na. Pero lahat tayo masama. Di po ba? Ako laangga. Okay. Binubura yan ang Diyos. Oh, ay pangako, you will forget. You will forget. Grabe ang Diyos. At ang nilinis ng Diyos ay malinis na. Wala nang magsasabing madumi pa. Hallelujah. Ayan. Kaya po sinasabi natin na lahat po tayo ay tayo ang bride. Lahat tayo ang ating bridegroom, yung maker. Our maker is our husband. The Lord Almighty is the name. The Holy One of Israel, your Redeemer. He is called the God of all the earth. Hallelujah. Hindi po kalooban ng Diyos na ikaw ay mag-isa. You are not alone. At ang pangako po ng Diyos na ito ay ito. In John chapter 14 verse 18, I will not leave you as orphans. Ang orphans po yung walang tumatangkilik, walang nagmamahal nandoon sa orphanage. Pero ang Diyos po, maaaring wala ka nga sa orphanage, pero pakiramdam mo, parang nagsosolo ka. Parang wala kang kasama. Tandaan mo, you are not alone. And the Lord has met you. And the Lord has promised you, I will not leave you as orphans. I will come to you. Actually, He has come to you now. Hallelujah. Ito na po yung challenge. Tinatawagan ko po ating worship team. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Maaaring dumating sa time natin na yung lahat ng mga inaasahan natin ay halos hindi na pwedeng asahan. But the Lord, kung paano kinatagpo ng Diyos itong babaeng balo. Kung paano ang Panginoong Jesus kumilos sa buhay ng babaeng balo. Ang Diyos kinakatagpo rin ikaw ngayon. Maaaring hindi mo ramdam, pero nandito ang Diyos, pinararamdam niya. Sa lahat ng iyong kabiguan, hindi ka nag-iisa. Sa lahat ng iyong kabiguan, may Diyos na tanging kasama mo. May Diyos that will refresh you, that will recreate your future na hindi mo pa nararanasan na maaaring napura na nung mabigo ka. Even if you feel alone and forgotten, maaaring ramdam mo nag-iisa ka. Ramdam mo nalimutan ka na. Just remember,
Jesus came to the widow in time of her desperate need. He will come to you as well. Pwede bang ipikit natin ang ating mga mata? Hallelujah. Ang Diyos, gustong katagpuin ka, hindi sa mga sitwasyon na mild lang yung pain. Ang Diyos, gustong katagpuin ka, hindi doon sa mga sitwasyon na kaya mo pa. Ang Diyos, gustong katagpuin ka, hindi doon sa mga sitwasyon na may magagawa ka pa. Ang Diyos, kinatagpo yung widow doon sa mga sitwasyon, wala na yung asawa niya, wala na yung anak niya. That she feels like dead na rin. Dahil dead na yung kanyang mga pag-asa. But the Lord has moved mightily. He arranged all circumstances para ang Panginoong Jesus katagpuin ang widow na ito. Hallelujah. Sige, may pinaalaala sa iyo ang Diyos. Ito yung mga inasahan mo. Ito yung mga nabigo ka noon at patuloy na nabibigo ka. Ito yung inaasahan mo pa rin ngayon at ikaw ay umiiyak dahil napatunayan mo that everything you once held dear, walang saysay. Sige, patuloy mong alalahanin kung saan nawala yung iyong pag-asa sa Diyos. Patuloy mong alalahanin yung mga inasahan mong tao, inasahan mo na sitwasyon, inasahan mo na pagkakataon, opportunity. Sige, patuloy mong alalahanin. Gusto ng Diyos, isuko mo yung dahilan kung bakit ka nabibigo. Gusto ng Diyos, isuko mo hindi yung mismong pain, but actually the cause of your pain. Sige, isuko mo. Aminin mo sa Diyos na nagtiwala ka sa iba sa halip na sa Kanya. Nagtiwala ka sa sarili mong lakas na sa halip ay sa Kanya. Aminin mo sa Diyos na hirap ka na at hindi mo ito kaya. Sige, aminin mo sa Diyos na sobrang parang nabalo ka na rin talaga nung malayo ka sa Kanya. O maaaring hindi mo pa mismo nakikilala ang Diyos mula noon hanggang ngayon at ngayon ka pala kinakatagpo ng Diyos. Sige, maaaring only this time. Hallelujah. Damin mo ang presensya ng Diyos. Damin mo ang presensya ng Diyos na buhay ang naririto. Papasukin mo siya sa buhay mo. Papasukin mo siya. Siya yung tanging mong pag-asa. Siya yung tanging maaasahan. Siya yung tanging gagabay sa iyo sa panahon walang-wala ka ng maaasahan. Siya yung Diyos na buhay at totoo. Hallelujah. Alahin mo ang Panginoong Jesus. Pwede naman na hindi na siya mapako sa krus ng Kalbaryo. Pwede naman na hindi na niya buhayin yung binata na anak mong balo. Pero ginawa pa rin niya ito na mapako siya sa krus. Ginawa pa rin niya ito na buhayin yung binata. Dahil mahal niya yung balo, ginagawa ng Diyos ngayon buhayin yung mga inasahan mo na walang-wala na. Ngayong ikaw, nilalagay mo ang iyong hope sa Kanya. Dahil mahal ka niya. Dahil sa Diyos na nagmamahal. Dahil sa Diyos na maaasahan. Dahil sa Diyos na mayroong unconditional love. Mga minamahal, mga kapatid,
held dear? Meron bang mga bagay na sobrang minahal mo? Sobra, higit pa sa pagmamahal na inaasahan ng Diyos sa iyo? Meron bang mga bagay na the way you appreciate seems like sinful? Sige, itong mga taong ito, umaaring sitwasyon, umaaring pagkakataon, isuko mo sa Diyos at sabihin ngayong oras na ito, sumabay kayo sa panalangin. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus, ako po'y patawarin mo na may mga pagkakataon na ako'y umasa at nagbigay ng mataas na pag-asa sa iba sa halip na sa iyo. Ako po'y tulungan mo at hanguin sa sitwasyon na mahirap. Ako po'y patawarin mo sa mga pagkakataong yun. And even this time, Lord, ako'y patawarin mo sa lahat ng mga kasalanan ko. Patawad po, Panginoong Jesus. At salamat po na nakilala kita, na kinakatagpo mo ako, na merong lugar. At ito nga yung lugar na ito, kung saan mo nilagay ako. Lord, so beautiful place para sa akin. Lord, nananampalataya ako na ikaw, Panginoong Jesus, na kumatagpo doon sa balo is the same Lord na kumakatagpo sa akin ngayon. Ikaw po ang aking pag-asa at ako'y sa iyo umaasa. Binubuksan ko ang buhay ko, pinatutuloy kita, Panginoong Jesus, bilang Diyos ko at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa mayaman mong grasya at awa. Maghari ka po sa buhay ko ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. So isa pa, awitin natin ang awitin ito. Savior, I come. Here I come. With my soul. Remember. Pwede bang tumayo yung kaya tumayo? Relations with Him, where your blood was spilled. Sabihin natin, everything I was everything I was having, I cried it all was lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. With me on myself, I belong to you. Only to the cross. Yes, Lord, Lord, salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Kinatagpo mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lord, ikaw po, Panginoon, ang aming pag-asa. We put our hope on you, Lord. At ngayon po, Panginoon, na bawat mga anak mo na kinatagpo mo sa iyo na lamang umaasa, Lord. Buksan mo nga po, Panginoon, ang mga pintuan. Mga bagong pintuan na hindi nila kayang pasukin mag-isa. But Lord, makakapasok sila. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang sasama. Hindi na po ngayon, Panginoon, kami nag-iisa. We're no longer alone, O Lord. Lord, continue to bless your people, O Lord. Bless their family, Panginoon. Bless their job. Bless everything po, Panginoon, na meron sila. And Lord, lahat po po, Diyos, ng mga bagay na nawala sa kanila, parang wala ng pag-asa. Ngayon sila sa iyong umasa, Lord, ibalik mo, Panginoon, higit pa sa nawala sa kanila. In the name of Jesus. Lord, mananatili po, Panginoon, ang bawat isa na empowered ng Banal na Espiritu. Lord, gamitin mo po, Panginoon, ang bawat isa upang may pakilala ka sa marami. Sa pamilya, sa mga katrabaho, sa bawat isang ilalapit mo sa kanila in the name of Jesus. Thank you, Lord. To you only the glory, all praises and adorations in Jesus' mighty name.
natin magwika ng amen. 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 Hello. Thank you, Lord. Alam ko sa bawat isa ngayon ay na-bless sa narinig nating salita na nagmumula kay Lord na ginamit si Pastor. Bless. So, itong alam ko kayong na-bless at alam ko din na itong darating nating sunod na gawain ay lalo pa tayo mababless. Dahil, hawak ko na to. So, bago ang lahat, bakit nga pala tayo tithes and offer? So, narito lang, offering. So, narito lang yon. Malaki 310. So, narito. Hanapin natin. So, malaki 310. The spirit of... So, hindi po yun. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Oh, maganda. Ibig sabihin, ano mo? Sa'yo nakaintindi. Parang ako lang yata. So, dadako na po tayo sa thanks and offer. At alam mo naman po nag-trigger sa puso ninyo ang ibig sabihin po nitong malaki 310. So, ibigay po natin yung the best natin kay Lord na galing sa puso, hindi galing sa katabi. Kung ano yung nasa katabi, baka yung galing lang po sa puso. Ano po? So, pag-pray po natin, hawakan po natin. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord Father God, maraming salamat, Panginoon, sa katuruan na naranasan namin ngayong oras na ito, Panginoon. Lord, salamat din po ngayon sa pagkakataong ito, Father God. At kami po ay mag-tithes and offer. At alam po namin, Lord, na ito po ay gagamitin ninyo sa inyong mga gawain, O God. Lord, patuloy niyo pong ibalik ng mas sobra pa, Panginoon, sa bawat isa po, Lord, na mag-offer at magtatights, Panginoon. Lord, tinatas ko po, Lord, ito para sa inyo, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Uy, sorry po. Kaya Uy, talaga. Panginoon,